Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping selos. Mga yes friend, alam nyo kung usaping selos rin lang, marami tayong pwedeng sabihin na para sa isang tao na nagseselos o hindi naman kaya isang taong dahilan ng pagseselos, no? Pero kung ang eksena ay gaya sa letter na isinend sa atin, ang letter na binasa natin kanina, which is yung kwento ni Ira, no? Na nagseselos sa isang taong patay na. Well, dito papasok ang dilema. 'Di ba? Like, ikaw, kung malagay ka sa ganong klaseng sitwasyon, paano kung yung kasalukuyan mong partner ay naaalala pa rin yung ex niya or namimiss pa rin yung dati niyang karelasyon na ngayon ay wala na? Pumanaw na. Ano yung magiging reaction mo? Like, kokomprontahin mo ba yung partner mo na hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ng pangungulila sa dati niyang karelasyon na namatay na, or hahayaan mo lang siya na magluksa? Hahayaan mo lang siyang gunitain yung mga alaala nilang dalawa na naudlot, natapos, natuldukan dahil lang pumanaw yung partner niya? Well, kung ako rin naman yung tatanungin, no? Valid din naman talaga yung nararamdaman ni Ira. Of course, it is. Whether yung taong pinagseselosan niya ay buhay pa or patay na, diba? The fact na may iba siyang kahati sa isip at puso ng partner niya, nararapat lang na mag-alala siya. Valid yung nararamdaman niyang selos. And that is okay. At kung sasabihin niyo na, grabe naman, patay na nga yung tao, pinagseselosan pa. I mean, wala naman tayong problema doon sa taong namayapa na, diba? Hindi naman siya yung problema, hindi naman siya yung issue, hindi naman siya yung dahilan. I mean, hindi naman siya yung direct na taong dapat nating pagtuunan ng pansin. Instead, it is the person who misses that person na nawala sa mundo, which is yung boyfriend ni Ira. Oo, hindi rin natin i-invalidate yung nararamdaman nung kasalukuyan niyang boyfriend, diba, ni Cedric. Kasi oo nga naman, mahirap ang mamatayan, mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero, dito papasok yung responsibilidad mo as a boyfriend, as a partner, na dapat as much as possible, ang priority mo na ngayon ay ang masecure yung nararamdaman ng current girlfriend mo or partner mo. Kung sino yung nasa kasalukuyan. Kung sino yung bago. Because that's the problem. Yun ang issue. And the reminder again and again na kapag alam mo sa sarili mo na hindi ka pa totally healed from your past, wag ka munang jumawa ulit, wag ka munang magpapasok ng bagong tao sa buhay mo, tapos aalalahanin mo yung nakalipas mo. That would be totally unfair. Kung naaalala mo pa siya, okay. That is okay. Kung namimiss mo pa siya, sige. Pero hayaan mo munang matapos yung pangungulila mo sa tao na yan bago ka magpapasok ulit ng bagong tao sa buhay mo. Kasi mahirap yun. Yung may bago ka ng karelasyon, tapos mamimiss mo pa rin yung taong wala na sa'yo. Hanggang kailan ka dun? Hanggang kailan ka uunawain ng kasalukuyan mong partner na miss niya pa, nangungulila pa siya, baka nagluluksa pa.
sana hindi mo muna siya tinanggap sa buhay mo, di ba? Kaya kung may bagahe ka pang bitbit, may emosyon ka pang daladala sa dibdib mo mula sa nakalipas mo, bitawan mo na yan. Or else, bitawan mo yung taong bago mo. Para wala kang naaagrabyado, wala kang nasasaktang damdamin. Kasi unfair yun. And besides, choice mo rin naman, di ba, na pumasok ulit sa panibagong relasyon. At sa pagpasok mo sa panibagong relasyon na yan, dapat sariwa rin yung puso na i-offer mo, sariwa rin yung intensyon na iaalay mo doon sa tao. Dapat refreshed ka na. Dapat alam mo sa sarili mo na totally healed ka na. Or totally healed ka na nga ba? Kung ready ka na nga ba ulit magmahal? But still, hindi ko sinasabi na baliwalain or kalimutan niya si Carla, yung namayapa niyang ex-girlfriend. Of course not. Lalo na kung okay naman yung relationship nila bago siya namayapa, diba? Ang gusto ko lang sabihin, ang point ko lang is, maging fair ka sa kasalukuyan mong partner. Isipin mo yung mararamdaman niya, na hindi porket ang kalaban niya ay taong namayapa na, is hindi na valid yung nararamdaman niyang selos. Dahil hindi porket wala na sa mundong ito yung pinagseselosan niya, ay hindi na siya makakaramdam ng pagkabahala. In fact, di ba, kung iisipin mo, mas nakaka-alarma yun. Mas nakaka-alarma ang pagselosa ng isang taong patay na. Di ba? Anong laban mo doon? Sige nga, isipin mo mabuti. Paano mo kukomprontahin at kakalabanin yung multo? Diba? O, tawag ka albularyo. Charot lang. O kaya mga yes friend, no? Again, bottom line, reminder, kapag may pinagsesolosan ng partner mo, make it valid. Whether buhay pa yan, patay na yan, tao man yan, bagay, hayop, hindi ko alam. Pero make it valid. Make it a serious issue sa relationship ninyo. Unahin mong isaalang-alang yung iisipin niya at mararamdaman niya. Priority mo na dapat dito yung feelings ng partner mo, yung kasalukuyan. Kaya ako sinasabi ko sa'yo, kapag ako naging multo tapos pinagpalit mo agad ako, ay nako, magsiselos talaga ako. Oo, dyan sa bago mo, hihintayin ko siya sa purgatorio. Charot. Ay nako, well anyways, alam ko nagsiselos na yung jowa mo dahil kanina ka pa nakatutok sa akin simula kaninang alas 9. Kaya naman, eto na, magpapaalam na ako, baby. Ay, ano naman yan? Friday na naman. Ang bilis naman. Magbababay na tuloy si Biboy Bibo. Wow, kala mo naman talaga work na work. Okay, mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Pwede nyo akong makatabi mula alas 9 hanggang alas 12. Kaya naman bukas araw ng Sabado, medyo may iba lang ang oras natin dahil makakasama nyo po ako mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah.